Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos. Bilang isang babaeng doktor na may 35 taong karanasan sa pag-alaga ng kalusugan ng mga Pilipino, nais kong ibahagi ito sa inyo. Bakit ang ilang tao, kahit nasa edad 80 na, ay magaan pa ring nakakalakat at nakakayuko upang kumuha ng gamit, habang ang iba, pagsapit pa lang ng edad 50, ay pakiramdam na ang bigat ng kanilang unang hakbang sa umaga? Bakit? Pagkatapos lang ng ilang hakbang, ay nangangawit na ang ngabinti. Hinihingal na kahit ilang baitang lang ng hagdan ang inayat at unti-unting naninigas ang mga tuhod at likod. Talaga bang dahil lang ito sa katandaan? Nakakagulat man. Ang pagkakaiba sa pagitan ng taong mabilis manigas ang katawan at sa taong nakakagalaw ng matagal ay hindi nakasalalay sa mamahaling vitamins, pagpunta sa gym o mabibigat na ehersisyo. Nagsisimula ito sa malilit na gawing katawan. Dito sa Pilipinas, maraming malolo at lola nasa edad 70 o 80 man ang magaan pa ring nakakalakat, nakakayuko at malayang nakakagalaw nang maisa sa ating mga barangay at probinsya. Ang kanilang lihim ay hindi naman ganoon kagarbo. Ngayong araw, susubukan natin ang 5 simpleng ehersisyong madalas gawin ng mga aktibong nakatatandang Pilipino upang gisingin ang katawan na nagsisimula ng manigas pa katapos ng edad na 50. Hindi mo kailangang papawisan o mapagod at sapat na anggi-langgi minuto para sa mingga bago palanggi dito, sa mingga matagaw nanggi. Tumigil sa pag-ehersisyo o sa manag-alala sa kanilang mga tuhod o likod. Samahan ninyo ako hanggang dulo ngayong araw. Ay comment ninyo sa ibaba kung saang probinsya o lungsod kayo nanonood. Gusto rin naming malaman kung taga saan kayo. Mula ngayon, dahan-dahan nating painitin at gisingin ang inyong naninigas na katawan. Unang galaw, dahan-dahang paglalakad. Siguro ito ang pinakamadaling galaw ngayong araw. Ngunit nakakagulat na gustong-gusto talaga itong ating katawan. Maari kayong tumayo sandali mula sa inyong inupuan. Ayos lang kahit sa sala o sa loob ng kwarto. Hindi kailangang malawa ang espasyo. Ilang hakbang lang ay sapat na. Unang-una, luwagan ng kaunti ang inyong nga balikat. Ay relax ang inyong baba. Ngayon, gagawa tayo ng isang napakabagal na hakbang. Huwag madali. Hindi kailangang maklakat ng mabilis na parang nag-ehersisyo. Unahin ninyong maramdaman ang paglapat nege takong sa sahig. Pagkatapos, maramdaman ninyo kung paano unti-unting sinasalo ng inyong talampakan ang bigat ng inyong katawan. Panghuli, pakiramdaman ninyo na parang bahagyang itinutulak ng inyong madalirisa pa ang inyong katawan. Habang pinapakiramdaman iyon, gumawa pang isang mabagal na hakbang. Magaling ang ginagawa ninyo. Ngayon, isabay natin ang pahinga. Huminga ng malalim at dahan-dahan sa loob ng 2 hakbang at isiping unti-unting nawawala ang tensyon sa katawan. Bakit mahalaga ang mabagal na paglalakad na ito? Maraming Pilipino pagsapit na edad 90 ang nagsasabing umiikli ang kanilang nahakbang, bumibigat ang mga binti at naninigas ang katawan. Lalo na kapag nagsimulang manigas ang ngapa at bukong-bukong ankles, anti-anting bibigat ang pasaning ng mga tuhod at likod. Ngunit ang ganitong gawing ng mabagal na paglalakad ay makakatulong sa katawan na alalahanin ang magalaw na nakalimutan na nito. Sa simula, sapat na ang 2 minuto. Ang lahat ay maaaring magsimula sa isang maliit na hakbang tulad ng ginagawa natin ngayon. Naalala ng katawan ang edad, ngunit ang paggalaw ay nagpapabata sa katawan. Ikalawang galaw, pang-umagang ehersisyo tulad ng stretching, zumba sa barangay. Sa simula, baka medyo nakakatawa itong pakinggan. Baka isipin ninyo, mababago. Ba talaga ang katawan ko sa paggawa nito? Ngunit sa Ama Plaza at barangay natin, dito sa Pilipinas, maraming mga senior citizen na nasa 70s at 80s na ang regular na gumagawa nito tuwing umaga. Sabay-sabay nating subukan ngayon. Maari kayong umupo sa silya o tumayo ng comfortable. Una, dahan-dahang itaas ang makabilang braso. Hindi kailangang itaas ng sobra kung nahihirapan. Hanggang saan lang ang kaya ng inyong balikat. Ngayon, huminga ng dahan-dahan habang bahagyang ibinubuka ang mga braso. Pagkatapos, ibaba ng dahan-dahan habang nakbubuga ng hininga. Ngayon, paikutin natin ang magabalikat. Dahan-dahan, paharap. 1, 2, 3. Ngayon naman ay patalikod. Huwag magmadali. Isipin, ninyong ito ang oras para gisingin ang katawan. Ngayon, igalaw din natin ng bahagya ang balakang. Dahan-dahan at marahang, igalaw ang katawan pakaliwa at
Pakanan hanggang sa maramdaman ninyong nakakaluwag ito ng pakiramdam. Huwag ninyong pilitin. Nararamdaman ba ninyong lumuluwak na ang inyong katawan, parang gumaan ang mga balikat? Hindi na masyadong matigas ang likod? At parang dahan-dahang nagigising? Ang katawan iyan ang simula. Bakit mahalaga ang ganitong simpleng galaw? Maraming nasa edad 50 pataas ang nagsasabi nito. Pagising ko sa umaga, hindi ko mabanat ang katawan ko. Parang bato ang tigas ng likod ko. Napakabigat ng unang hakbang ko. Ang isa sa mga dahilan nito ay dahil matagal na hindi gumagalaw ang makasukaswan. Kung hindi igagalaw ang katawan, unti-unti itong maninigas. Kaya mahalaga ang ugaling gumalaw araw-araw kahit saglit lang. Kaya naman, pinahahalagahan ng ating mga nakatatanda sa Pilipinas ang ugaling igalaw. Nang dahan-dahan ang buong katawan tuwing umaga kahit ilang minuto lang. Ang mahalaga ay hindi ang paggawa ng malalaking galaw, hindi rin ang pagpapagod, kundi ang paggalaw ng kaunti araw-araw. Ayon ang sikreto, kahit 3 minuto sa isang araw ay ayos na, ang katawan ay dahan-dahang tumutugon sa maliliit na pag-ulit. Unti-unti nitong naibabalik ang kumpiyansa sa sarili. Kapag nagbago ang katawan, magbabago ang isip, at kapag nagbago ang isip, magbabago ang buhay. Tulad ng sinabi ko kanina, ang mahalaga ay hindi ang paggawa ng malalaking galaw. Hindi rin ang pagpapagod, kundi ang paggalaw ng kaunti araw-araw. Iyon ang sikreto. Kahit 3 minuto sa isang araw ay ayos na, ang katawan ay dahan-dahang tumutugon sa maliliit na pag-ulit. Unti-unti nitong naibabalik ang kumpiyansa sa sarili. Kapag nagbago ang katawan, magbabago ang isip, at kapag nagbago ang isip, magbabago ang buhay. Ikatlong galaw, pagupo at pagtayo gamit ang silya. Mahanda lamang isang silya ngayon. Mas maganda ang matibay na silya na walang gulong tulad ng monoblock o silyang kahoy natin sa bahay. Tumayo ng comfortable sa harap ng silya. Kung medyo kinakabahan kayo, maaari ninyong hawakan ng bahagya ang sandalan ng silya o dulong ng mesa. Heto na, gagawin natin ng dahan-dahan. Ihiwalay ang mapa kasing lapat ng balikat at ituro ang madaliri sa paa ng bahagya palabas. Pagkatapos, itula ang puwitan patalikot na parang upo sa silya. Ang mahalaga ay hindi kailangang bumaba ng malalim. Kahit kalahati lang ay sapat na. Kung sumasakit ang tuhod ninyo, maaari ninyong gawin ng mas mababaw. Huwag ninyong titiisin ang sakit. Ngayon, dahan-dahang bumuga nga. Hininga habang umakyat pabalik. Huwag magmadali. Ang mahalaga ay hindi ang bilis, kundi ang paalala ng katawan sa gala. Nararamdaman ba ninyo na umiinit ng bahagya ang inyong gahita? At nakakaroon ng puwersa ang inyong puwitan? Napakagandang senyales niyan. Ibig sabihin, nagigising na muli ang katawan. Bakit mahalaga ang galaw na ito? Habang tayo ay tumatanda, isa sa mga unang humihina ay ang kalamnan sa hita at puwitan. At kapag humina ang makalamnang ito, may unang pagbabagong mangyayari. Nahihirapang tumayo mula sa pagkakaupo. Nahihirapang umakyat ng hakdan at anti-anting nakakaramdam ng takot sa paggalaw. Yung pakiramdam na nawawalan ng lakas ang ngabinti kapag umaakyat ng overpass o hagdan. At darating ang sandali na matatakot na tayong gumalaw. Sa totoo lang, iniisip ng marami na humihina tayo dahil tumatanda tayo, ngunit ang totoo, tahimik na. Nawawalan ng lakas ang katawan dahil hindi natin ito ginagamit. Kaya mahalaga, ang maliit na galaw na ito, hindi kailangang malalim. Hindi rin kailangang marami. Sa simula, sapat na ang 3 beses. Totoo po. Iyan, ayos lang na mapahinga pagkatapos ng 3 beses. Bukas ay 5 beses. Kung kaya na, gawin ninyong 7 beses. Sa susunod, unti-unting, nasasanay ang katawan. At pakiusap, tandaan ninyo ito. Kung nakaramdam kayo ng matulis na sakit sa tuhod, tila nakukuryente, o pakiramdam na parang nanginginig, at hindi matatag, ayos lang na magpahinga sa araw na iyon. Ang layunin natin ay hindi mag-ehersisyo na parang kabataan, kundi para maprotektahan ang katawan. Upang kahit makalipas ang 10 taon, ay kaya pa rin nating tumayo ng maisa mula sa pagkakaupo. Baka dumating ang araw na natural na lang kayong makakatayo mula sa silya at masasabi ninyong hindi na masyadong mahirap kumpara dati. Ang pagbabahong iyon ay hindi nagsisimula sa malalaking ehersisyo, kundi sa malilit na paulit tulad ng ginagawa natin ngayon. Hindi kailanman binabalewala ang katawan ang taong dahan-dahang gumagalaw para dito.
Ika-4 na galaw, pagtayo sa isang paa. Sa unang tingin mukhang napakadali nito. Ang pagtayo ba sa isang paa ay ehersisyo? Hindi ba parang nakatayo lang? Iyon. Ngunit kapag sinubukan ninyo talaga ito, baka maramdaman ninyo kaagad na. Hindi pala ito ganun kadali. Ayos lang iyan. Sa katunayan, normal lamang iyon. Ngayon, lumapit kayo sa silya. O kaya ay sa tabi ng dingding. Dahil baka mawalan kayo na balanse. Kakawin natin ito sa isang ligtas na lugar. Ayos lang na, ipatong ng magaan ang isang daliri sa silya. Tama iyan. Ngayon, iangat natin ng kaunti ang isang paa. Hindi kailangang mataas. Iangat lang ng bahagya. Mula sa sahi at dahan-dahang balansehin ang sarili. 1, 2, 3, umalog. Ba ang katawan ninyo? Iyan ay isang napakanatural na simula. Ibaba ang kabilang. Binti at ngayon ay subukan naman natin sa kabilang panik. Dahan-dahan lang huwag pilitin. Sa simula, kahit 5 segundo lang napabalansa ay sapat na. Totoo po iyan. Ayos lang kahit hindi umabot ng 10 segundo. Dahil, ginigising lang muli ng katawan ang sense of balance. Nito na matagal nang natutulog. Pakiramdam ba ninyo ay bahagyang umaalok ang inyong katawan para mapanatili ang balanse? Iyan ang senyales na nagtatrabaho ang inyong katawan. Ngunit bakit mahalaga ang simpleng galaw na ito? Maraming nasa edad 50 pataas ang naksasabi nito. Bigla na lang akong nawalan ng balanse. Madalas na akong masuray kumpara dati. Munti na akong matumba ng dahil lang sa maliit na bagay. Sa totoo lang habang tayo ay tumatanda, ang pagkatumba ay isang problema na maaring magdulot ng napakalaking pagbabago sa katawan. Matapos, matumba, baka mas maunang gumuho ang kumpiyansa sa sarili kaysa sa katawan. Madalas, iniwasan na tuloy ang mismong paggalaw. Kaya ang mahalaga ay maghanda. Bago pa man matumba, hindi pa katapos matumba. Ang pagtayo sa isang paa ay hindi lamang ehersisyo sa lakas ng binti. Ito ay oras para turuan ang katawan na muling mahanap ang balanse kahit na ito ay umalok. Ginagamit ng ating katawan ang buong kalamnan nito tulad ng bukong-bukong, tuhod, balakang at iba pa upang mapanatili ang balanse. Kaya kung palagi ninyong gagawin ito, marami ang nakakaramdam na mas matata ang kanilang katawan kapag tumatayo sa LUMA. Umaandar na jeep, kapag umikot sa banyo, o kapag bumababa ng hagdan sa simula, kahit 10 segundo lang araw-araw ay sapat na. Hindi layunin dito ang makatagal. Ang mas mahalaga ay mabawi ang kumpiyansang, kaya ko pa palang makbalanse. Ngunit tandaan ninyong huwag pilitin ang sarili. Laking mas mahalaga ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagiging malapit sa dingding o silya. 5 galaw, pag-ikot gamit ang tuwalya. Ito na ang panghuling galaw. Ngayon, mahanda lang isang tuwalya o bimpo. Hindi kailangan ng mamahaling gamit pang ehersisyo. Sapat na ang isang tuwalya. Hawakan ng magaan ang makabilang dulo ng tuwalya gamit ang inyong nga kamay. Medyo mas malapat ng kaunti sa lapat ng balikat. Ngayon, bahagyang banatin ang tuwalya. Hindi masyadong malakas. Sapat lang na maramdaman ang higpit. Sa posisyong iyan, dahan-dahang ikot ang itaas na bahagi ng katawan pakaliwa. Huwag pilitin. Hanggang sa maramdaman ninyong nakakaluwag ito ang pakiramdam. Ibalik sa gitna. Ngayon naman ay sa kanan. Dahan-dahan ding isabay ang paghinga. Nararamdaman ba ninyong lumuluwa ang mabalikat at nababanat ang inyong laikot? Iyan ang senyales na nagigising ang katawan. Sa simula, sapat na ang 5 beses, pakaliwa at pakanan. Bakit mahalaga ang galaw na ito? Habang tumatanda, ang mga balikat at likod ang unang madaling manigas. Dahil dito, umunti ang paggalaw ng katawan at madaling masira ang postura, ang pagiging kuba. Kaya ang ganitong dahan-dahang paggalaw na nagbubukas ng katawan ay nakakatulong upang gisingin ang nanigas na itaas na bahagi ng katawan. Ang pinakamaganda rito ay maari itong gawin kahit nakaupo. Hindi nangangahulugan na dahil matagal na pahinga ang katawan ay tapos na ang lahat. Kung dahan-dahan ninyong igagalaw, dahan-dahan ding tutugon muli ang katawan. Tumanda man ang katawan, hindi ibig sabihin nito ay nawawalan na tayo. Ngang dahilan para gumalaw.